Magandang araw, hapon, gabi. Ako nga pala si Binibining Ngilin Grace Giho mula sa BSED Filipino 2. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa popular culture and economics. Ang pop culture o popular culture ay nakabaon na sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay ng mga pananaw sa mga kagustuhan at kilos ng lipunan. Ang maluwakang impluwensya ng mass media ay nagpapahalaga sa pop economics na nakakaapekto sa personal na mga pagpipilian at ating mga pananaw. Ang mga pahiwatig ng pop culture ay nagpapalakas sa kaugnayan ng edukasyon sa ekonomiya, nagpapalaki sa pagtugon at interes ng mga mag-aaral. Popular culture is essentially a set of beliefs, values, actions, objects, or goods and practices that are popular at any given time and space in society. It can refer to things like art, literature, fashion, dance, film, television, magazines, and ways of living, to name a few. Economics. Economics is all about the allocation of scarce resources. Majorly, we think of economics on a larger scale, involving production and consumption within a huge firm and companies. Sinasabi din dito ang economics ay ang pag-aaral ng kakapusan at ang mga implikasyon nito para sa paggamit ng mga yaman, produksyon ng mga kalakal at serbisyo, at paglago ng produksyon, kaginhawaan sa paglipas ng panahon, at iba pang komplikadong isyu na mahalaga sa lipunan. Question number 1. How popular culture and economics related to each other? How? Popular culture is a market-based. In other words, it is culture that is most popular in an economic sense. What TV programs receive the most viewers, radio the most listeners, recording the most buyers, and movies the most ticket buyers, and etc. Ito rin ang pag-aaral ng mga yaman at kung paano ito maayos at epektibong pamamahala upang matugunan ang mga pangailangan ng mga tao sa kanilang pamumuhay. Ang mga taong pumili na mag-aral ng ekonomiya ay nagbubukas ng mga oportunidad. And these are the examples of popular culture in economics. Una, movie. Isang halimbawa nito ay ang mga pelikula sa sinihan na nagtatampok ng mga kilalang personalidad tulad ni Margot Robbie bilang Barbie. Ang mga ganitong pelikula ay hindi lamang nagbibigay ng entertainment sa mga manonood, kundi nagiging malaking negosyo rin dahil sa mga merchandise at iba pang produkto na nag-uugnay sa mga karakter ng pelikula. Ang mga tao ay nagiging interesado at bumibili ng mga ito, kaya't nagiging malaking kontribusyon ito sa ekonomiya. Marami ding mga cosplayer at mga tagahanga ng palabas na yon ay nagbihis din sila katulad ng Barbie at Ken at kabilang na ako doon. Pangalawa, K-pop. Ang mga concert tickets ng mga K-pop groups ay isa sa mga pinakamalaking pinagkakakitaan sa industriya ng musika. Ang mga fan ay handang gumastos ng malaking halaga para makapanood ng live performances ng kanilang mga paboritong K-pop groups. Bukod sa concert tickets, ang mga merchandise tulad ng albums, clothing at accessories ng mga K-pop groups ay patok din sa mga fan at nagiging malaking negosyo. Ang K-pop ay nagbibigay ng trabaho sa maraming tao tulad ng mga awit, manunulat, produksyon ng musika, at iba pa. Ito rin ay nagtataguyod ng turismo sa mga bansang pinagmula ng K-pop na nagbibigay ng kita sa mga lokal na ekonomiya. Kaya't maikakaila na ang K-pop ay malaking kontribusyon sa ekonomiya sa pamamagitan ng mga concert tickets at iba pang negosyong nauugnay nito. Pangatlo, fast food.
Ang mga fast food chains tulad ng McDonald's, Burger King at iba pa ay malawakang kinakainan ng mga tao sa buong mundo. Ang mga ito ay nag-aalok ng mga mabilisang pagkain na madaling makuha at kumain. Ang mga fast food chains ay nagbibigay ng trabaho sa maraming tao, mula sa mga kawani sa kusina, mga crew sa paglilingkod, hanggang sa mga manager at iba pang pwesto. Bukod sa pagbibigay ng trabaho, ang fast food industry ay nagiging daan rin para sa iba pang negosyo, tulad ng mga supplier ng mga sangkap, mga kumpanya ng packaging, at iba pa. Ang fast food ay nagiging bahagi rin ng turismo kung saan ang mga turista ay nagtatangkang tikman ang mga fast food chains. Ang mga fast food chains ay naglalabas din ng mga promotional na produkto at mga koleksyon na nagiging pambihirang koleksyon para sa mga tagahanga. Kaya't hindi maikakaila na ang fast food ay may malaking kontribusyon sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagpapalaganap ng mga negosyo, at pagiging bahagi ng turismo. Pang-apat, kanta. Happy na birthday mo pa, happy na birthday mo pa, happy na birthday mo pa, happy birthday. Ang mga kanta ni Carlos Agassi ay nagdudulot rin ng kita sa mga komposisyon, mga recording studio, at mga kumpanya ng produksyon. Kaya't ang kanyang mga kanta ay nagiging bahagi ng kulturang popular na may malaking kontribusyon sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng oportunidad at pagkakakitaan sa industriya ng musika. Isa pang halimbawa, ang kanta ni Taylor Swift ay nagiging inspirasyon at nagtataguyod ng turismo. Ang mga tagahanga ay naglalakbay at nag-aabang ng kanyang mga concert at mga live performance na nagbibigay ng kita sa mga lokal na ekonomiya ng mga lugar kung saan siya nagtatanghal. Sa kabuuan, ang mga kanta ni Taylor Swift ay nagiging bahagi ng kulturang popular na may malaking kontribusyon sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad sa industriya ng musika. Panglima, Shop App. Ang Shop App ay isang halimbawa ng kulturang popular na may malaking epekto sa ekonomiya, katulad ng Shopee, Lazada, Shein at iba pa. Ang Shop App ay nagtataguyod din ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga oportunidad sa mga maliliit na negosyo at mga lokal na negosyo. Ito ay nagpapalawak ng merkado at nagbibigay daan sa mga tao na makahanap ng mga produkto at serbisyo mula sa iba't ibang mga negosyo. According to the International Federation of the Phonographic Industry, or IFPI, every person listened to an average of about 20.7 hours of music per week in 2023. Sinasabi dito ito ay isa lamang sa mga senaryo ngayon. Isipin mo ang oras na ginugugol ng isang tao sa mga pelikula, libro, animasyon at iba pa. Mas madalas ito kaysa sa bawat mga teoryang pang-ekonomiya ay nagbumula sa mga sambahayan bilang isang individual na unit. Ito ang dahilan kung bakit sa paglipas ng panahon, ang pag-aaral ng ekonomiya ay umaasa sa mga salik ng lipunan at kultura. Pop culture has become a new norm for finding out more about people's lives. Ang uri ng libangan ng mga ito ay nakatatak sa ating buhay nang higit pa sa iyong maipapahayag. Ang pinakamahusay na paraan upang patunayan ang pahayag na iyon ay sa pamamagitan ng pagtingin sa paligid natin. Makakakita tayo ng mga nakatambak na fictional na mga aklat, isang palabas na nakasuscribe tayo, at mga poster ng ating mga paboritong celebrity ng isang pelikula. At iba't iba pang mga playlist para sa iba't ibang okasyon sa ating mga telepono. Diba? Economics, as seen through the lens of popular culture, can be considered one of the biggest examples of evolutionary economics. This term was proposed by economist Thorstein Veblen, who saw society from a sociological perspective, claiming that society is ever-changing. Kaya't ang mga sistemang pang-ekonomiya ay dapat maging dynamic upang makasunod sa mga pagbabago na dala ng lipunan na sumusunod sa bawat interaksyon ng mga individual. Question 2.
Is evolutionary economics always good? One of the examples of evolutionary economics can be seen in online surveys. Online surveys as a research tool have been known for quite some time. However, many economists still rely on conducting research themselves or depend on enumerators for official census data. Online surveys are similar to conducting telephonic interviews, if not worse, from an economist's perspective, due to the lack of physical engagement. Halimbawa nito, maraming mga mananaliksik ang naniniwala na ang mga survey sa telepono o sa web ay hindi konektado at maaaring lubhang mali. Mas gusto nilang magkaroon ng mga interview sa harap-harapan upang malaman ang katotohanan. Tulad ng kung gaano komportable ang respondente habang sumasagot sa mga tanong. Gayunpaman, sa mga kondisyong dulot ng pandemyang COVID-19 ay hindi ito naganap. This situation called for the increased amount of online surveys, which was considered as the next best option. Even in schools and universities, tools like Google Forms were used way more, and now online surveys have become a trend. This was also an evolution in economics which occurred from a compelling situation, but it wasn't the most trustworthy method. Question 3. Can you tell why popular economics is relevant to people? Because mass media, from the series on your TVs to paparazzi culture, makes pop economics relevant. This is because of the increase in media representation for anything and everything. Massive audience appeal is the reason for this escalation in digital media. Ang isang karaniwang tao ay nagugugol ng mga 145 minuto sa paggamit ng mga social media app araw-araw. Maaari nating sabihin sa ngayon na ang pop economics ay may halaga sa atin kapag nakikita natin ang mga tao na gumagamit o gumugugol ng kanilang kayamanan, oras at pera dito. Ang pop culture ay mahalaga hindi lamang bilang isang instrumento para sa pananaliksik sa ekonomiya, kundi bilang isang daan para sa mga aktibidad at kaalaman sa ekonomiya. Ang pop culture ay naging isang kasangkapan na maaring maiugnay ng mga tao sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Another question, for example, if your neighbor played Taylor Swift's music loudly in the middle of the night, would you consider it a negative externally if you enjoy the music even when you are getting less sleep? Para sa akin, kahit kunti lang tulog ko, at least nag-enjoy ako sa paborito kong kanta ni Taylor Swift. Pero sa iba, maaring ituring ito bilang isang negatibong externalidad para sa iba pang mga tao sa paligid na hindi gaano nag-i-enjoy sa musika ni Taylor Swift at napiperwisyo sa pagbawas ng kanilang tulog. So, in conclusion is pop culture sparks different sentiments in people which can be used collectively to reach a conclusion as a whole for a society. Having emotions as a central element in empirical data helps us delve deeper into the influence and effects of a situation. Sa pangkalahatan, ang kulturang popular at ekonomiya ay magkakaugnay at nagpapalawak sa ating pag-unawa sa mga salik at proseso na nagpapatakbo sa ating lipunan. Ang pag-aaral at paggamit ng kulturang popular sa konteksto ng ekonomiya ay nagbibigay daan sa mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa mga dinamika ng lipunan at mga individual.